Gustong-gusto ni Althea lumabas ng kanyang silid pero hindi niya magawa. Ayaw niyang makita ang lalaki na panay ang katok sa kanyang pintuan. Kanina pa ito katok ng katok pero hindi niya pinagbubuksan. Althea, buksan mo itong pinto. Napakaamo at mahinahon ng boses ni Steven. Kailangan mong kumain, halika na. Buksan mo itong pinto. Bumilis naman agad ang tibok ng kanyang dibdib. Laging ganito, napakabilis ng tibok ng puso niya sa tuwing nandyan si Steven, o kahit naririnig lang ang boses nito. Mag-iisang linggo nang tumitira sa kanilang bahay ang binata. Ito pala ang sinasabi na bisita ng kanyang tatay. Imagine her shock when she woke up in the morning having Steven beside her lying down beside her. Sa sobrang gulat niya ay nasipa niya pa ang binata. Simula ng araw na iyon ay sa kanila na namalagi si Steven. Hindi nga ito umaalis ng kanilang bahay. Steven was aiding all her needs. Pati cravings niya ang binata ang bumibili. Kahit madaling araw kapag naglilihi siya nang makakain si Steven agad ang ginigising niya, dahil nasa iisang kwarto lang naman silang natutulog pero hindi sila magkatabi sa kama. Nasa sahig ang binata habang siya ang nakahiga sa kama. Wala naman itong reklamo, kahit pa nga daw sa banyo yung matulog ang importante ay nasa iisang kwarto lang sila. Hindi pa ako nagugutom, busog ako, bababa na lang ako mamaya kapag nakaramdam ako ng gutom. Sagot niya. Ang totoo niyan ay nagugutom na talaga siya, pero ayaw niyang bumaba. Naiinis kasi siya kapag nakikita ang mukha ng binata. Paanong nabusog ka? Hindi ka pa naman kumakain. Kagabi kaunti lang ang kinain mo. You need to eat more, it's for the baby's health and you. Kailangan mong alagaan ang sarili mo dahil dalawa na kayo ng anak. Natahimik muna ang binata bago magsalita ulit ng anak natin. Bakit ka nautalha? Nakaramdam ng inis si Althea. Ayaw mo sa baby ko. Eddie wag. Hindi ka naman pinipilit. Umalis ka na lang dyan. Kakain ako kung kailan ko gusto. Tumalikod siya sa pinto at nahiga sa kanyang higaan. Nakabusangot ang mukha nito at naiiyak. I didn't meant it that way. Nadinig niyang bamantong hininga ito. Liwan ko na lang ang agahan mo sa lamesa. Kumain ka, Althea. Hindi maganda ang nagpapalipas ng gutom. It's not good for you and baby's health. Hindi sinagot ni Althea ang binata. Wala siyang balak sagutin ito. Sa di maipaliwanag na dahilan, naiinis siya. Bumaba ka na lang, saad ulit ng binata pero hindi niya pa rin sinasagot. Okay, aalis na ako. Pinakikiramdaman ni Althea ang paligid. Nakarinig siya ng papalayong yabag. Nang tumahimik ay dahan-dahan siya tumayo sa sumilip sa pinto. Inilusot lang muna niya ang kanyang ulo saka inilibot ang paningin. Nang masiguro niya na wala na talaga ang binata ay lumabas na agad siya at tungo ingong kusina. Doon nakita niya ang isang food tray at may nakasulat na mensahe sa isang maliit na papel. Eat this. I know you're hungry. Ubusin mo lahat, ako nagluto niyan. It's your favorite. Keep yourself safe and the baby. Steven. Steven is really a gentleman. Sa isang linggo pananatili nito sa kanilang bahay ay wala siyang ginawa kundi sanjitin ito pero kahit isang beses hindi niya nakita na nainas o nagalit ang binata. Tumatahimik lang ito na para bang kinakalma ang sarili at okay na ulit. Magana niyang kinain ang lahat ng niluto ng binata. Simula nang matikman niya ang luto nito ay hindi na siya kumakain ng luto ng iba. She only eats Steven's cooking. Kapag kumakain siya ng ibang putahe ay sinusuka niya lang. Maliban na lang sa mga pagkain na pinaglilihian niya. It's slow, wala naman aagaw niyan sayo. Nabilaw ka naman ang dalaga dahil sa boses na iyon galing sa pintuan ng kanilang kusina. Ang kamay ni Althea ay galit na naghahanap ng tubig nang may inabot sa kanya. Hindi pala siya naghanda ng tubig kanina nang kumain siya. Kaagad naman iyon ininom pagkatapos sinulyapan ang binata sa matalim na titig. Ang mabulunan ay maaaring magdulot ng kamatayan, alam mo ba? Senggal niya dito. Yawa, muntik na siyang hindi makahinga dahil doon. Bigla-biglang sumusulpot para kabute. Akala ko ba aalis ka na? Bakit nandito ka pa? I forgot the key of my car. Itinaas nito ang susi ng kotse na hawak. Naiwan ko sa kwarto mo. Umalis ka na. Pagtaboy siya dito saka pinagpatuloy ang pagkain. Aalis ka ba o hindi? Mataray na kanyang singgal pero parang hindi naman apektado ang binata sa pagtataray niya.
Lumapit ang binata sa kanya saka inabot nito ang mukha at inalis ang mantsa gamit ang hintuturo nito. Dahan-dahan lang sa pagkain. Walang kukuha ng pagkain mo. Para siyang hinihiles sa lamang at lamanay ng boses ng binata. Baka may gusto kang ipabili na pagkain. Text or tawagan mo lang ako. Naisave ko na ang number ko sa phone mo. Para naman siyang batang tumango. Nadala siya sa lamang ng boses nito. Okay, napatitig siya sa mata nito. It was Althea's first time looking at Steven's eyes this close. Hindi niya napigilan ang sarili. Inabot ng dalaga ang mukha ng binata sa hinaplos ito. Ang ganda ng mga mata mo. Althea traces Steven's face. Ang ganda ng balat mo. Anong skincare mo? Natulala si Althea sa pangalawang pagkakataon, at tumingin kay Steven na tumatawa ng ilang minuto. Tumawa talaga si Steven. Palaging seryoso ang mukha nito kapag kausap siya at ibang tao kaya namangha siya nang humalaklak ito. Maaaring maamo at malambing si Steven, pero halos hindi narinig ni Althea ang tawa ni Steven. Hindi ako gumagamit ng anumang mga skincare sa balat. Nakangiti pa rin si Steven. Ang unfair, bakit ang ganda ng balat mo? Nakalabi niya reklamo. It's fine, you're still pretty without using those. Hindi naman nabawasan ang ganda mo. Althea heart-throbbed with a sudden compliment. Maganda ako. Steven nodded and smiled. Yeah, very. You're handsome, too. Tumaas ang kilay ni Steven, kitang-kita sa mga mata niya ang saya. Sa tingin mo gwapo ako. Pabiro siyang umirap. Imposibleng hindi mo alam na gwapo ka. Sa pangalawang pagkakataon, tumawa ulit si Steven. Ang bilis naman nagbago ng mood mo. Umalis ka na lang. Okay, okay. At nanlamig si Althea sa kinauupuan niya dahil sa ginawa ni Steven. Hinalikan siya ni Steven sa noo. Iyon ang unang beses na ginawa ni Steven ang mga kilos na iyon. Text mo na lang ako kapag may gusto kang ipabili, he said before walking out from the kitchen, leaving Althea with parted lips. Wala sa sariling napahawak ang dalaga sa noo. Shoota, ambilas na naman ang kalabog ng puso ko. Taktenger ang nayon. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at niligpit ang pinagkainan. Pagkatapos niyang maghugas ay naligo ulit siya. Pangalawang beses na siyang naligo. Sobrang init kasi ng kanyang pakiramdam kaya naligo ulit siya. Dahil wala naman siyang ibang gagawin ay napagdesisyonan na lang niyang isampi ang mga pinaglabhan ng binata. Kahit sa paglalaba ay si Steven na ang gumagawa. Nahihiya siya, sobra dahil pati underwear niya ang binata na din ang naglalaba. Pinag-awayan pa nga nila iyon. No, it's more like she's the only one who's nagging and complaining. Althea was a talker and Steven was an obedient listener. Kahit anong pagsusungit ang gawin niya wala pa ring epekto sa binata. Ikaw na lang ang malinis sa sobrang kalmado nito. Nasa may gilid lang ng bahay nila ang kanilang sampayan. Tahimik lang siya sa ginagawa ng may biglang nagsalita. Hindi lang pala caring Kang, malandi din. Sabi ng leader ng Marites Gang na si Aling Rosita. Talagang nakadungaw pa ito sa bakod nila. Akalain mo yun, nabuntis na mga ng ibang lalaki na kabingwit pa ng may edad na lalaki. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Araw-araw talaga siyang sinusubok ng panahon. Sarap nilang ingudngud sa lupa. Mga walang magawa sa buhay. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas Sugar daddy ang style. Natatawa naman na segunda ni Aling Carmen. Balita ko kalahati ng edad niya ang agwat nila noong lalaki. Mabagsik ka talaga Althea, nagtawanan naman ng mga Marites Gang. Kalat sa lugar nila ang tungkol sa kanya at kay Steven. Balita-balita pa nga na inakit ko daw ang binata. Ang hindi nila alam at itong si Steven ang pinagsisiksikan ng sarili sa kanya. Madaming beses na niyang pinaalis ang binata pero hindi ito umaalis. Actually, Althea was skeptical of Steven. Hindi naman ito ino-open up ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nahihiya naman siyang magtanong dito. Tatlo lang silang may alam na ang binata talaga ang ama ng kanyang dinadala. At ako may sugar daddy na. Malapit ng umasenso, pagpaparinig niya sa Marites Gang. Hindi katulad ng iba dyan na baon pa din sa utang. Paano kasi buhay ng iba ang inaatupag? Sus, huwag kang pakasiguro dyan, liwanan ka din yan. Maghahanap at maghahanap yan ng babaeng walang sabit at kaedad niya. That word broke his serious facade. Napaisip siya, paano kung gawin talaga iyon ng binata sa kanya?
Paano kung maghanap talaga ito ng mag-edad lang ng binata? Paano kung inawan siya dahil palagi siyang nagsusungit? Paano kung maubos ang pasensya nito sa kanya? What will happen to her if that time comes? What will happen to her and her child? Papaano kung matapos niyang manganak ay iwan siya ng binata kasama ang anak nila? Paano kung pinakikisahan lang siya ng binata dahil balak nitong kunin ang anak nila oras na iluwal niya ito? Ipiniling ni Althea ang ulo para itaboy ang iniisip. Hindi yun magagawa ni Steven. Hindi niya magagawa iyon. Sigurado ako dyan. Alam niyang mabait ang binata kahit na seryoso palagi ang itsura nito. Huminga siya ng malalim saka pininakita ang matapang na mukha sa mga Marites gang. At least naranasan ko kung paano magkaroon ng sugar daddy. Palaban niya sabi pero ang totoo niyan ay nababahala talaga siya. Proud ka pa talaga ha. Parang inaamin mo lang na malandi ka talaga. Ani ni Aling Anita. Malandi talaga. Siguro ampun ka lang ni na Jaime kasi hindi naman ang nanay mo. Napakabait ni Aurora hindi katulad mo na malandi na nga wala pang respeto. Maraming beses na siyang sinabihan ng Marites gang na ampun lang daw ng kanyang magulang. Hindi naman siya nasasaktan doon dahil alam niya na tunay siyang anak. Kamukha niya nga ang nanay, Kahit pa po isampal ko sa inyo yung DNA test namin ni tatay sa pagmumukha nyo, para matigil na kayo kakadada dyan. Mapapahiya lang kayo. Malay ba namin na pinik mo lang iyon, di ba? Parang naghahanap ng kakampi si Aling Carmen. Hoy, huwag nyo nang asarin na ampun lang si Althea baka umiyak pa yan. Sabay-sabay na natawa ang mga Marites gang dahil sa sinabi ni Aling Rosita. Last na lang na damit ang isasampay niya nang may maisip na idea. Mabilis niyang piniga ang damit saka ini-hanger iyon. Dala niya ang balde na pinaglagyan ng isasampay. May laman itong tubig dahil sa pinagpigaan. Alam niyo dapat sa inyo sinasabuyan ng holy water para naman malinisan kayo ng kaunti. Mata Ray na sabi niya saka itinaas ang balde saka ininiboy iyon sa mga Marites gang. Kaso wala akong holy water, kaya pinagpigaan na lang muna. Pagkatapos niyang sabuyan ng mga Marites gang ay tumakbo siya papasok sa kanilang bahay. Rinig niya ang mga galit na sigaw mula sa labas. Althea know that it's bad. Pero wala they pushed her button. Bahala na kung minus points siya sa langit at least nakaganti siya. Yun ang bagay sa mga Marites. Dapat ko na talagang magpakabait. Bulong niya sa sarili. Baka mapigtas pa ang pasensya ni Steven sa katarayan ko. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng paki sa ibang lalaki. Ito ang unang pagkakataon na ayaw niyang inuwanan siya. Hindi nakaramdam ng ganitong takot si Althea nang maghiwalay sila ng kanyang dating nobyo. Final na. Kailangan kong magpakabait para hindi ako iwanan kahit pa ibaba ko ang pride ko hindi lang ako iwan ni Steven. Steven's POV. Tell me where the hell on earth you were hiding Steven. Hindi nakabilang ni Steven kung pangilan tanong na iyon ng kanyang ninong. Kinukulit kasi siya nito at panay ang tanong kung nasaan siya. It's not hiding anymore if I tell, no. Kasalukuyan siyang na-sight at binisita ang pinapatayong supermarket. Mga 1 buwan at kalahati na lang ay matatapos na ito. Hindi naman gaano kalaki ang pinatayo niya na supermarket dahil hindi naman gaanong marami ang populasyon sa Isla Solana. Nagpatayo lang si Steven ng supermarket para magkaroon ng establishment ang mga lokal para sa kanilang mga paninda. I will not tell Katrina if that worries you. His ninong swear, hindi ako magsusumbong sa anak ko kung nasaan ka. There's no need for you to know nong. Sabi ni Steven at pinagmasdan ng buong infrastruktura. Si Steven ay isang engineer din mismo. Kaya alam niya kung maganda ba ang building o hindi. Don't try to find me. Hindi mo din naman ako mahahanap, ninong. Iginala ni Rex ang kanyang mga mata, mapaglaro. Alam ko, sinusubaybayan kita mula nang umalis ka sa Switzerland ngunit lumabas ka sa isang radar na parang wala ka. Galing mong magtago, sana hindi na kita tinuruan. Nagkibit balikat si Steven. I'm the best tech guy of the Themas. Nalampasan ko pa nga ang kakayahan ni Katrina. Yeah, whatever. Rex inhale. So, did you find your woman now? May nakita ka na bang babae dyan sa lungga na pinagtatagwan mo? Nang marinig ni Steven ang tanong, si Althea ang unang taong naisip niya. Para kay Steven, responsibilidad lang si Althea. Yun lang, masyado pa itong bata para sa kanya.
Pero walang kasinungalingan, medyo ini-entertain siya ni Althea. Althea is out of his league but, there is something with her that intrigued him, really. Kilala siya bilang walang paki sa mundo. Pero pagdating sa dalaga nagiging maasikaso siya. He's paying close attention to her. Which is an odd action for Steven. Tanging kay Katrina lang siya naging ganun dahil mahal niya ang dalaga. Pero kay Althea, hindi niya moari ang sarili. Maybe because Althea is his responsibility, that's why he's doing all those actions. Baka nga siguro. Hindi naman ganoon kadali makahanap ng kapalit ni Katrina. I've been into her since the first time I laid my eyes on her. Hindi naman madali matanggal ang pagmamahal sa ganun katagal na panahon. He trailed off. Wala siyang balak na ay kwento si Althea sa kanyang ninong. Parang hindi naman kasi yun kailangan. Go to bars, clubs. Hook up with women's. Sleep with them. Rex suggested. You're already 31 and yet you didn't even had a girlfriend. Sayang ang lahi mo. That's true. The only time he go to clubs to have some fun is when the night that there's something happened to him and Althea. Though it wasn't the first time he enter a clubs. Nakapasok naman na siya sa club noon pero para sa misyon lang iyon. Katapos ng misyon ay uwi agad. Yun lang. I'm not into that kind of place. Masyadong maingay. Rex shook his head, as if he's disappointed. Wala talaga akong pag-asa sa'yo. Mapuputol na sa'yo ang magandang lagi ng angkan mo. Pero okay lang sa akin. Ayos lang sa kanya dahil may tagapagmana na siya. Subukan mong lumabas sa comfort zone mo. Rex suggested for the second. Okay lang akong single habang buhay. Sagot niya habang naglilibot sa area ng supermarket niya. Tuturuan kita kung paano makipaglandian sa mga babae. Alok ng kanyang ninong. Magaling ako dyan. No. He declined. Thanks for your thoughtfulness ninong but, no thanks. Sasamahan pa kita Andy, ano? No. Nada. Umiling siya habang ka-FaceTime ang ninong. They're only communicating online. Rex was in Switzerland while Steven was in the Philippines, hiding. Just one time. Pangungulit ni Rex sa inaanak. Bumantong hininga ang binata. Not a chance. Try mo lang. Pang-iingan nyo pa nito. Baka nasa bar na ang true love mo. Hinilat ni Steven ang sentido. I'm hanggang up. Ngunit bago pa matapos ni Steven ang kanyang mga salita, may nakialam. Sinong kausap mo dad? Si Steven ba? Steven. Mga ingay mula sa mga yabag ang narinig na parang may tumakbo. Tapos, biglang inagaw ang phone sa ninong niya, napalitan ng mukha ng dahilan ng pagtatago niya. God! Steven, nasaan ka ba? Why aren't you contacting me? Miss ka na ni Andrew, bakit hindi ka na nagpaalam na aalis ka? Parang hindi naman tayo magkaibigan. Nasaan ka ba? Bibisitahin ka namin dyan. Sobrang lapit na ng camera sa mukha ni Katrina. And also sudden, Steven's heart beats rapidly. Ito yung mukha na kinahumalingan at minahal niya. Well, hanggang ngayon, he's still into Katrina but he need to restrain himself from want this woman more dahil may asawa na ito. Kailangan niyang distanyahan ang sarili kaya siya umalis ng Switzerland at nagtago sa Pilipinas para hindi siya masundan. I'm on a vacation, tanging sabi niya. Namimiss niya si Katrina pero mali ang magmahal ng may asawa. Wala naman siyang balak na paghiwalayin ang dalawa kaya nga siya umalis. Where? Saan lugar? Bibisitahin ka namin. Katrina was so persistent. Wala siyang balak na sabihin kung nasaan siya. Just around the area. Sabihin mo na lang kasi. Maptol ng dalaga sa kasumeryoso ang mukha. Sabihin mo nga sa akin Steven. Iniiwasan mo ba ako? Oo, matapat niyang sagot. Ang straightforward mo naman. Katrina heaved a sigh. Okay, hindi na kita pipiliti na sabihin kung nasaan ka but, please Steven, contact us once a week. We're worried you know. You don't have to worry me. I'm not a kid. Yes, that's right. You're not a kid because you're already a consented adult so try to flirt with woman. Sigaw ng kanyang ninong. I'll try to contact. Don't just try. Do it. Putol ng dalaga. Mag-ama nga ang dalawang to. Palagi pinuputol ang sinasabi niya. Okay. Steven said defeatedly. I'm hanging up now. Okay, ingat ka.
Katrina's voice was a bit sad. Make sure to flirt with Woong, pahabol pa na bilin ng kanyang ninong kaya binaba niya na ang tawag. Steven used an untraceable landline and phone he made his own. Kaya kahit anong hanap pa sa kanya ng kanyang ninong ay hindi siya nito matatagpuan. Pagkatapos ibaba ang tawag, bumisita si Steven sa kanyang mga mensahe. At sa kanyang pagtataka ay wala siyang natanggap na mensahe. Ito ay medyo kakaiba. Kadalasan kasi at tadtad ang message notifications ang smartphone niya lahat galing kay Althea. Nagpapabili ng mga pagkain na crave nito. But today, his notifications was silent. Halos isang linggo ng ganito. Isang linggo na siyang hindi nakakatanggap ng mensahe. Steven knows something changed with Althea's behavior. Pinabayaan niya lang iyon sa pag-aakala na may mood swings na naman ito dala ng pagbubuntis. Pero isang linggo na ang lumipas hindi na ito bumalik sa pagiging masungit at bossy. Para makasigurado na okay si Althea, dumiretso si Steven sa ama ni Althea. "Tay Jaime, can I have a word with you please?" He called out Jaime's attention. Tinungo ni Steven ang wala masyadong tao na dumaan. Nakasunod naman sa kanya ang ama ng dalaga. "Ayos lang ba si Althea?" Iyon ang unang tanong niya. "Bakit tunog nag-aalala ka?" Nakataas na kilay na tanong ng matanda. "Gusto mo na ang anak ko no?" Umiling si Steven, "No. Masyado pang bata si Althea para sa akin. I'm not into younger woman. Mas gusto ko yung kaedad ko." "Talagang responsibilidad mo lang ang anak ko no?" Parang naging malungkot naman ang boses ng matanda. "Talagang hindi mo gusto ang anak ko?" "She's my responsibility. Yun lang," sabi ni Steven, tiyak tungkol sa desisyon niya. "Papaano ang anak ko oras na makahanap ka na ng babaeng mamahalin mo?" Tanong ni Jaime. Tiyak siyang magiging kawawa ang anak niya kung sakaling mangyarman iyon. "Papaano ang apo ko?" Napaisip ang binata dahil sa tanong na iyon. "Susuportahan ko pa rin ang Althea tulad ng una nating kasunduan. Kargo ko lahat ng gastos sa panganganak at lahat ng kailangan ng magiging anak namin. Pati na din ang pag-aaral ni Althea. I'll take full responsibility all those. Ako ang bahala doon." Nagkaroon ng kasunduan sina Steven at Jaime nang umamin si Steven kay Jaime. Nasuntok pa siya ng 3 beses sa araw na iyon. Ganun din naman ang gagawin niya kapag nangyari din iyon sa magiging anak niya. Baka nga higit pa doon ang magawa niya. "Okay, kung yan ang desisyon mo." Matamlay na saad ni Jaime. Nasasaktan siya para sa anak. "Ano ulit ang tanong mo kanina?" "Oh, tinatanong ko kung kumusta si Althea. Hindi na kasi siya nagte-text sa akin para magpabili ng mga pinaglilihian niya na pagkain." Jaime sigh, "Dahil yun sa mga chismosa doon sa amin kaya nagkakaganya ng anak ko. Huwag mo na lang pansinin. Magiging ayos lang siya. Babalik din ang ugali nuan." "Who?" Tanong ni Steven sa seryosong tono. Bigla siyang nakaramdam ng inis. "Anong who?" Naguguluhan na tanong ni Jaime. "Ang mga chismosa. Sino sila? Bakit patuloy nilang ginugulo si Althea?" "Mga kapitbahay lang. Huwag mo na lang pansinin ang mga iyon para hindi na pag-initan masyado si Althea. Babalik na ako sa trabaho baka kailangan na ako doon." Column ni Jaime sa katumalikod. Steven couldn't calm himself. Hindi nawala sa isip niya ang sinabi ng ama ng dalaga. He think that something was wrong with Althea. Mabigat siguro na salita ang mga narinig nito mula sa mga chismosa para magkaganon ang dalaga. Sa ugali nito na palaban at mata-ray, sigurado siya na hindi basta-basta ang salitang narinig niya. He must found it. Steven need to find that chismosa para tigilan na nito ang dalaga. Baka ma-stress pa ang dalaga dahil doon. Dapat niyang bisitahin ang dalaga para makausap ito ng masinsinan. Pero dapat bumili muna siya ng takoyaki dahil iyon ang bagong craving ng dalaga. Dahil doon sa isip ni Steven, nagpa siya na bisitahin si Althea sa kanilang bahay upang suriin siya ng kanyang sarili, upang masaksihan ng isang hindi kasiya siyang tanawin ng isang lalaki na sinusubukang pumasok sa kanilang bahay, nang hindi inanyayahan. "Umalis ka na dito ng gagaw ka." Pagtatiboy ni Althea sa lalaking pilit na pumapasok sa bahay nila. "Umalis ka na bago pa dumating si tatay." Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nakikipagbalikan sa akin Althea." Pagpupumilit ng lalaki. "Alam kong mahal mo pa ako Althea kaya ayusin natin to. Kaya hindi ako aalis. Inakit lang ako ng pinsan mo."
Hindi ako bobo para balikan ka pang gagaw ka. Inis na sigaw ng dalaga habang hinaharang ang lalaki sa pintuan. Umalis ka na lang. Doon ka na sa pinsan kong Paul Andy. Magsama kayo. Padaanin mo ko Althea. Mag-usap tayo sa loob. Itinulak ng lalaki si Althea kaya nataranta at nabalisa si Steven. Sa abot ng kanyang makakaya, tumakbo si Steven at hinawakan ang likod ni Althea para hindi siya mahulog sa lupa. It's not a good thing to push a woman, kid. Especially, my woman. Napakaraming babala at panganib ang tinig ni Steven na maaaring magpang-inag sa takot. Steven, parang bata na nakahakukip-kap si Althea habang nakaupo ito sa kabilang sala. Para siyang 2 taon gulang na bata na pinapagalitan. Nakatayo naman sa harap niya ang binata at nakakrus pa ang braso nito sa harap ng kanyang dibdib. Who's that boy? Steven asked with serious tone. Parang galit ito pero pilit na pinapakalma ang sarili. Nakaramdam naman ng takot ang dalaga. Ito kasi ang unang beses na nakita niya na ganito umasta ang binata. Sobrang seryoso nito. Si Kevin, nauutol na kanyang sagot. Hindi ko tinatanong ang pangalan ng lalaking iyon. Pinipigilan ni Steven ang boses niya pero parang galit pa rin. Sino yang lalaking yan Althea? Si Kevin nga, hindi makatingin si Althea sa mata ni Steven. Nakatutok lang ang paningin niya sa kanyang paa at pinaglalaroan ang mga daliri. Naalam mo noong una tayong magkita sa bar. Siya yung ex-boyfriend ko na sinasabi ko sa'yo. Hindi alam ni Althea kung bakit siya kinakabahan pero syuto-labis ang pagkalabog ng kanyang dibdib. So, that bastard is the one who cheated on you, Steven said as a matter of fact. Sana pala hindi lang suntok ang ginagawa ko. Dapat binugbog ko ang gagong yon. Naalarma naman kaagad si Althea kaya tumayo ito at hinawakan ang laylayan ng damit ng binata. Baka nga bugbugin si Kevin. Tiyak siyang kawawa iyon. Totoong sinuntok niya kanina ang gagaw niyang ex. Putol nga ang labi nun. Ayaw pang tigilan ni Steven kanina kung hindi niya lang pinigilan ang binata, tiyak hospital ang abot nuan kanina. Huwag, tigil niya, baka mapuruhan mo pa si Kevin. Nag-aalala ka sa gagong yun. Althea flinched a bit with the coldness of Steven's voice. Nakatingin sa dalaga ang walang emosyon mata ng binata. Are you still into that cheater? Sabihin mo lang Althea. Hindi, tanggi niya. Kung ako nga ang masusunod baka pinabugbog ko na ang gagong yun. Kung gayon bakit pinipigilan mo akong bugbugin ng lalaking iyon? Kasi nag-aalala ako, frustrated na sigaw ni Althea. Steven face hardened. Yumigting ang panga nito na parang galit. Kanino? Sa lalaking yun. Hindi, kahit kailan hindi ako mag-aalala dun. Bakit mo ako pinipigilan na bugbugin ang lalaking nanloko sa'yo kung hindi ka nag-aalala sa kanya? Sayo, sigaw ni Althea dahil sa sobrang frustration at inis. Fact, ayaw kasi muna siyang patapusin magsalita. Sayo ako nag-aalala. Hindi sa gagong yun. Paano kung balikan ka nun ha? Tandang padamdam. Taga dito si Kevin Steven. Maraming kaibigan na taga sentro at sagkahan ang gagong yun. Paano kung tambangan ka? Paano kung pagtripan ka habang nasa daan ka? Nanginginig na ang kamay ni Althea dahil sa labis na emosyon. Paano kung magsumbong yun sa pulis at arestuhin ka? Hindi ka nag-iisip dayo ko lang dito malamang na kay Kevin ang simpatsya ng mga tao. Paniniwalaan nila si Kevin oras na magsumbong kasi kilala siya dito. Ikaw yung madedehado. Hinihingal si Althea habang sinasabi ang mga katagang iyon. Agad naman na lamambat ay ekspresyon ng mukha ng binata sa kaniyakap siya at inalo. Stop crying now. Anito habang hinahagod ang likod niya. I'm sorry. Hush now. I'm sorry. No need to shout. I'm sorry. Okay, sorry. Hindi na malaya ni Althea na naiyak na pala siya. Dahil sa pagbubuntis niya ay naging mababaw na ang kanyang luha. Kunting inis lang ay naiiyak na siya. Kapag may pagkain siya na gustong kainin tapos hindi niya natikman, naiiyak na siya. Kahit mga bagay na simple na hindi niya nagagawa, naiiyak na siya. Maybe because of her pregnancy hormones that's why she's acting like a crybaby. Ikaw kasi paninisi niya sa binata. Ayaw mo kasi akong patapusin magsalita. Sabat ka ng sabat. Steven guided her to sit down. Akala niya sa upuan siya papaupuin ng binata kaya ganoon na lang ang gulat niya nang iginaya siya paupo sa kondongan nito.
Althea was sitting in Steven's lap, frontward. It's my fault. I'm sorry, pag-aalo pa rin ito. I'm sorry. Hindi na sumagot ang dalaga at inihilig na lang ang katawan nito sa binata. Althea placed her chin on Steven's shoulder. Agad naman na hinagod ni Steven ang likod ng dalaga. Nakaramdam naman ng antok ang dalaga kaya naghikab siya. Althea can smell Steven's scent making her to feel more sleepy. His scent was intoxicating. Did I make you upset? Steven asked, breaking the silence between them two. Tumungo siya. Pagod siyang magsalita dahil sa antok. Are you okay now? Tanong ulit nito kaya tumungo siya. Okay. Are you sleepy? Tumungo ulit siya. Should I carry and talk you to bed? Tanong ni Steven gamit ang malumanay at malambing na boses. Nakadagdag iyon sa antok ng dalaga. Para siyang hinihele dahil sa lamang ng boses niyon. Mabigat na ako, saad niya sa antok na boses. Nadagdagan na ang timbang ko kasi panay lang ako kain. Naramdaman naman ni Althea ang pat-awan ng binata. Steven's chest was vibrating against her. Kaya pa rin kitang buhatin kahit na umabot ka ng 9 na buwang buntis, siguradong sabi ni Steven. Yabang. Steven chuckled again and lifted her in bridal style, effortlessly. Parang hindi ito nabibigatan sa kanya kahit 6 na buwan na siyang buntis at nadagdagan ang kanyang timbang. Ipiniling naman ni Althea ang ulo sa balikat ng binata saka inamoy ang leeg nito. Ang bango mo, pawisan na nga ako, mabango pa rin. Kahit hindi nakikita ni Althea ang mukha ni Steven dahil nakapikit siya pero ramdam niya na nakangiti ito habang nagtatanong. Ang bango mo Perrin, huwag kang maliligo, ha? She requested. Gusto ko ang amoy mo kaya huwag kang maliligo. Mangangamoy ako kung hindi ako maliligo. Steven trailed off. Nasa boses pa rin ito na parang nasisiyahan siya sa kanilang pinag-uusapan. Magpunas ka lang ng basang bimpo o kaya naman magpabango ka lang. Mungkahi ni Althea, magpalat ka lang ng damig. Kahit anong gawin mo pero huwag kang maliligo. Hanggang bukas lang ako hindi maliligo. No, 1 linggo. 3 days. Tumawad si Steven. Hindi ko kayang hindi maligo sa 1 linggo. Manlalagkit ako kapag ganon. 1 linggo Kuya Steven, Althea said with finality. Stop calling me kuya, I'm not your brother. Mas matanda ka kaya kuya na kita. Hindi na ako matanda, sabi ni Steven habang pinipihit ang knob ng pinto niya. Steven may be 31 years old but his face said otherwise. Hindi kasi halata sa mukha nito na 31 na. Mukhang bata pa rin kasi itong tingnan. Hindi ka matanda pero mukha kang tatay. Pabirong sabi niya. Naramdaman ni Althea na inilapag siya sa malambot na kama. Agad siyang naghikad at tumagilid sa higaan. Mukha na nga akong tatay. Huminto si Steven. Tatay ng magiging anak natin. Althea secretly hid her blushing face. Shoota, minsan lang bumanat si Steven pero tago sa buto. Cyril balibagan nito. Tumahimik ka na lang dyan. Inaantok ako. Kunyaring naiinis niyang sabi para hindi paghalataan na kinikilig siya. Scoot over, utos nito habang inaayos-inayos ang pagkakahiga niya. Umusag naman siya. Althea jolted when Steven laid beside her and hugged her from the back. Tinanggal nito ang unan niya at braso nito ang ipinalit. Suddenly, Althea felt solace in his arms. Kaya naman humarap siya sa binata at isinistsik ang mukha niya sa pagitan ng leeg at balikat nito. Are you comfortable with this position? Parang nag-aalalang tanong nito at inayos ang pagkakaunan niya sa braso. Baka hindi ka makahinga. Ayos lang ako. Althea yon. Haplasan mo ang buhok ko. So bossy, Steven said with a hint of amusement in his tone of voice. Kinakabahan ka ba? Althea asked. Why are you asking? Balik na tanong ng binata habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang lakas kasi ng tibok ng puso mo. Ipinatong ni Althea ang kanyang palad sa dibdib ni Steven kung saan matatagpuan ang puso nito. Naririnig at nararamdaman ko kasi. Tumikim muna si Steven bago sumagot. Hindi ko alam. Baka kasi buhay pa ako at humihinga. Humikab si Althea, baka nga. Naghari naman ang katahimikan sa kanilang dalawa. Walang may nagtangkang magsalita ulit at pinakikiramdaman lang ang isa't isa. Nakaramdam naman ng kaginhawaan si Althea sa katahimikan na iyon. It wasn't the awkward silence. Can I ask you? Basag ni Steven sa katahimikan. Bilasan mo.
Inaantok na ako. Huminga ng malalim ang binata. Bakit ka pinuntahan ni Kevin? Bakit kanya ginugulo? Gustong makipagbalikan. Maikli niyang sagot. Iyon naman kasi talaga ang pakay niyon. Naramdaman ni Althea na natigilan si Steven. Ikaw ba? Anong sabi mo? Bakit parang kinakabahan ka? Mahina pang natawa ang dalaga bago sumiksik lalo sa binata. Kung iniisip mo na makikipagbalikan ako, mali ka. Hindi pa naman ako hibang. Nakahinga ng maluwag si Steven. Mabuti naman. Hindi ka pwedeng mag-entertain ng ibang lalaki maliban sa akin. Ako lang dapat, Althea. Kita mo naman tong tiyan ko, Steven. Diyos ko, bulag lang ang magtatangkang lapitan ako. Althea exclaimed. Malapit ko nang ang ilabas itong similya na tinanim mo eh. Tumawa lang ang gago sa sinabi niya. At inabot ang umbok ng kanyang tiyan. Gusto mong mag-set na ako ng appointment para sa ultrasound para malaman natin ang gender ng similya na tinanim ko. Natatawang ani ng binata. Umiling ang dalaga. Ayoko, gusto ko surprise lang. Kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Aba dapat lang. Ako ang magpapakahirap manganak kaya lahat ng desisyon ay sa akin. She said, saka huwag ka nang magsalita. Antok na ako. Okay, bulong nito. Sleep well, my little feisty dwarf. Hindi na lang pinansin ni Althea ang huling sinabi nito. Sobrang antok na talaga siya lalo pa nang haplosan ng binata ang buhok siya habang kumakanta ito sa mababang boses. Unti-unti naman nakatulog ang dalaga. Naramdaman ni Steven ang mabigat na paghinga ni Althea. Senyales iyon na tulog na ito. Kaya dahan-dahan ang galaw niya para hindi ito magising. Inayos niya ang pagkakahiga ng dalaga saka lumabas ng silid. Bumungad naman sa kanya ang ama ng dalaga na nakaupo sa sala. Tulog na, tanong nito. Kakatulog pa lang. Sagot niya saka umupo saka isinandig ang likod at pinaikit ang mata. Sigurado ka bang wala kang gusto sa anak ko? Paninigurado ni Jaime, para kasi kayong mag-asawa na nagtatalo kanina. Hindi na ako pumasok dahil baka ako makaistorbo. Napamulat naman si Steven dahil doon. Nakita mo yun. Ang alin? Ang pagtatalo niyo ng anak ko. Tumungo si Steven, oo nga. Oo, walang pakialam na sagot ni Jaime. Tunog nagseselos ka pa nga kanina eh. Sure ka bang wala ka parent gusto sa anak ko? Sure ka ba na responsibilidad mo lang ang anak ko? Ang tanong na iyon ay lubos na ikinagulat ni Steven. Inayos niya ang kanyang nararamdaman at tinanong ang sarili. Wala pa rin ba akong gusto kay Althea? At biglang tumibok ang puso niya sa pag-iisip lang kay Althea. Tumikim siya bago sumagot. Ang sagot na taliwas sa kanyang nararamdaman. Wala akong gusto kay Althea. Walang kurap na sagot ni Steven. Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa mas bata sa akin.